Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng malalawak na kagubatan at matatarik na bundok, may isang babaeng biglang nawala ng walang iniwang bakas. Si Aling Marta, isang masipag at mabait na tindera sa palengke, ay hindi na nakauwi isang gabi matapos siyang umalis upang bumili ng paninda sa kabilang bayan. Hinanap siya ng kanyang pamilya at mga kapitbahay, pero tila parang bula siyang naglaho. Habang tumatagal, nagsimulang lumaganap ang bulong-bulungan. May nakakita raw sa kanya na huling naglalakad sa may masukal na daan. Ngunit may kakaibang anino na sumunod sa kanya. Lumipas ang ilang araw at sa kabila ng patuloy na paghahanap, walang nakakaalam kung ano na ang nangyari kay Aling Marta. Hanggang sa isang gabi, isang matandang lalaki ang kumatok sa bahay ng pamilyang albularyo sa baryo. Siya si Mang Ernesto, matalik na kaibigan ng asawa ni Aling Marta. Nanginginig ito at halos hindi makapagsalita sa takot habang ikinukwento ang isang nakakapangilabot na natuklasan. May isang bahay sa gitna ng kagubatan kung saan may narinig siyang mahihinang pag-iyak at pagsusumamo ng isang babae. Sa dilim ng gabi, nasulyapan niya ang isang nilalang na may mapupulang mata at mahahabang kuko, animoy nagbabantay sa isang silid. Ang pamilya ng albularyo ay kilala sa baryo bilang mga manggagamot at tagapagtanggol laban sa masasamang nilalang. Si Fidel, ang pinakamatandang albularyo, ay hindi nag-aksaya ng panahon. Agad siyang naghanda ng mga anting-anting, langis at dasal upang maprotektahan sila sa anumang panganib. Kasama ang kanyang anak na si Lando at ilan pang kasapi ng kanilang pamilya, sinamahan nila si Mang Ernesto upang tuklasin ang katotohanan. Sa gitna ng madilim at masukal na kagubatan, naramdaman nilang may mga matang nakamasid sa kanila. Ang katahimikan ng paligid ay lalong nagpatindig ng kanilang balahibo. Hanggang sa marating nila ang lugar na tinutukoy ni Mang Ernesto, isang lumang bahay na halos natatakpan na ng mga ugat at sanga ng mga puno. Sa loob, may narinig silang mahihinang ungol at pagsusumamo. "Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Maawa kayo!" Mahina ngunit desperadong boses ng isang babae. Habang papalapit sila sa pinto, biglang may narinig silang isang malalim at mabangis na ungol mula sa loob. Napaatras si Mang Ernesto sa takot, pero si Fidel ay nanatiling matatag. Alam nilang hindi basta-basta ang kanilang kalaban. Bago pa man nila maituloy ang kanilang plano, biglang bumukas ang pinto at isang malamig na hangin ang dumaan sa kanilang harapan. Sa loob ng dilim, isang pares ng mapulang mata ang unti-unting lumitaw. Ano nga ba ang nasa loob ng bahay na iyon? At si Aling Marta, buhay pa kaya siya o nahulog na sa bitag ng nilalang na nagkukubli sa kadiliman? Sa loob ng madilim na bahay, lumakas ang ungol ng nilalang. Ramdam ni Fidel at ng kanyang grupo ang bigat ng presensya nito, parang isang malamig na hangin na bumabalot sa buong paligid. Hindi sila makagalaw agad, lalo na nang tuluyan ng lumitaw ang mga mapupulang mata mula sa kadiliman. Matangkad ang anino ng nilalang at ang hugis ng katawan nito ay hindi pangkaraniwan. May mahahabang kuko at nakakatakot ang anyo. Pero hindi pa nila masigurado kung ito nga ang nilalang na nagdala kay Aling Marta sa lugar na iyon. Hinawakan ni Fidel ang kanyang anting-anting at tahimik na bumigkas ng dasal. Kasabay nito, inilabas ni Lando ang bote ng langis na ipinasa sa kanya ng kanyang ama. Alam nilang hindi nila maaaring basta atakihin ang nilalang nang hindi pa natitiyak kung paano ito gagalaw o kung ano ang tunay nitong layunin. Sa bawat hakbang nila papasok, lalong lumalalim ang takot sa dibdib nila. Sa kabila nito, hindi sila umatras. "Aling Marta!" Mahina ngunit matapang na tawag ni Mang Ernesto. Walang sumagot. Ang tanging narinig nila ay mahihinang hikbi mula sa loob ng isang silid. Dahan-dahang lumapit si Fidel sa pinto at itinaas ang kanyang kamay. Tila sinusuri kung may nakapaloob na masamang enerhiya. Naramdaman niya ang bigat ng lugar, para bang may isang matandang sumpa na bumabalot dito. Nang dahan-dahan niyang itinulak ang pinto, tumambad sa kanila ang isang maliit at madilim na silid. Sa sulok nito, may isang babae, nakayakap sa kanyang mga tuhod, nangangatog at mukhang hindi pa nakakain ng matagal na panahon. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang damit ay punit-punit. "Aling Marta," bulong ni Lando. Dahan-dahang tumingala ang babae
at sa pag-ilaw ng dala nilang lampara, lumitaw ang kanyang mukha. Lalong kumabog ang kanilang mga dibdib. Maputla si Aling Marta at may mga sugat ang kanyang braso. Halata sa kanyang mga mata ang takot, pero hindi lang iyon. Para bang may nais siyang ipaalam sa kanila. Isang babala na hindi nila dapat naroon. Takbo! Umalis na kayo! Mahina niyang sambit, nanginginig ang kanyang tinig. Bago pa nila maintindihan ang kanyang babala, biglang may lumakas na kaluskos sa labas ng bahay. Kasabay nito, ang malalim at nakapanindig balahibong tinig ng nilalang ay muling nagmula sa dilim. Wala kayong karapatang kunin siya. Naramdaman nilang kumilos ang anino sa likuran nila. Napahigpit ang hawak ni Kafidel sa kanyang anting-anting habang si Lando ay mabilis na bumunot ng kanyang dala. Hindi na nila kailangang lumingon para malaman. Hindi sila nag-iisa sa bahay na iyon. Biglang bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Pakiramdam ni Lando, para siyang nilulunod sa hindi nakikitang puwersa. Si Kafidel naman ay mabilis na nagdasal, pinipilit panatilihing matatag ang kanyang proteksyon laban sa kung anuman ang kasama nila sa dilim. Alam nilang hindi basta-bastang nilalang ang kanilang kaharap. Sa sulok ng silid, si Aling Marta ay pilit na sumisiksik sa dingding, waring gusto niyang maging isa sa anino upang hindi mapansin. Halos hindi siya makatingin ng diretso at sa nanginginig niyang mga labi, may nais siyang ipahiwatig, isang lihim na hindi niya mailabas. Si Mang Ernesto ay hindi makapagsalita. Noon lang siya nakaramdam ng ganitong klaseng takot na para bang ang mismong lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay gustong bumuka at lamunin siya. Napalingon siya kay Lando na ngayon ay mahigpit na hawak ang isang bote ng banal na langis. Hindi niyo naiintindihan, mahinang bulong ni Aling Marta. Hindi lang sila isa, mas marami sila at hindi nila ako pababayaan. Nanginginig ang kanyang katawan, pero hindi lang dahil sa takot. Para bang may ibang puwersa na sumasakal sa kanya, nagpipilit na hindi siya makapagsalita ng buo. Sa bawat sandali na lumilipas, lalo siyang nagmumukhang nanghihina. Mula sa labas ng bahay, may narinig silang paggalaw. Hindi na lang isa, may maraming kaluskos na bumabalot sa paligid. Para bang may iba pang nilalang na paparating. "Kafidel!" Bulong ni Lando, nakatingin sa matanda. "Anong gagawin natin?" Hindi agad sumagot si Kafidel. Alam niyang hindi na lang ito tungkol sa pagsagip kay Aling Marta. May mas malaking puwersa na nagbabantay sa kanya at hindi nila alam kung handa silang harapin ito. Sa labas ng bahay, unti-unting lumalakas ang mga kaluskos. Para bang may maraming paa na gumagalaw sa tuyong dahon at basang lupa. Ang dilim sa paligid ay lalong lumalim at kahit wala pang sumisilip mula sa bintana, ramdam na nila ang presensya ng hindi pangkaraniwang mga nilalang. Si Lando ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bote ng langis, habang si Kafidel ay patuloy na nagdarasal sa ilalim ng kanyang hininga. Si Mang Ernesto, kahit nanginginig sa takot, ay hindi umatras. Alam niyang hindi lang buhay ni Aling Marta ang nakataya, kundi pati na rin ang kanila. Biglang huminto ang lahat ng tunog. Masyadong tahimik ang paligid at yun ang lalong nagpatindig ng balahibo nila. Walang huni ng kuliglig, walang galaw ng hangin. Para bang ang buong paligid ay tumigil sa paghinga. At sa kanila narinig ang mabagal na yabag mula sa labas. Mabigat, mapanindak, papalapit. Si Aling Marta ay muling napapikit, nanginginig at hindi makapagsalita. Para bang alam niya kung ano ang susunod na mangyayari, alam niya kung sino ang paparating. Bago pa makapagsalita si Kafidel, biglang bumukas ng malakas ang pinto. Isang matalim na hangin ang tumama sa kanila, halos itinulak sila pa atras. Ang lampara na hawak ni Lando ay bahagyang nanginig sa kanyang kamay at sa loob ng ilang segundo, isang anino ang tumayo sa may pintuan. Mataas, mas matangkad pa sa karaniwang tao. Ang katawan nito ay payat ngunit matigas at sa ilalim ng anino, nakita nilang dahan-dahang bumuka ang bibig nito. Mahaba ang mga ngipin, matulis, at para bang handa silang lapain. Huli na ang lahat, bulong ni Aling Marta, luhaan. Dumating na sila. Sa saglit na katahimikan matapos lumabas ang anino sa pintuan, naramdaman nila ang bumibigat na presensya ng nilalang. Tila sumikip ang hangin sa loob ng bahay at kahit hindi ito gumagalaw, ang matatalim nitong mata ay parang lumulusot sa kanilang kaluluwa. Si Kafidel ay hindi natinag, pero sa loob niya,
Alam niyang mas malakas ang kanilang kalaban kaysa sa inakala niya. Si Lando ay bumuntong hininga at mahigpit na hinawakan ang bote ng banal na langis. Alam niyang hindi na nila maaring umatras. Pero bago pa siya makagalaw, isang bagay ang biglang bumago sa lahat. Si Aling Marta, na kanina'y tila mahina at takot, ay biglang bumaling sa kanila at sa isang iglap ang kanyang mukha ay nagbago. Napalunok si Mang Ernesto. Ang dating maputla at mukhang walang lakas na si Aling Marta ay biglang naging matalim ang tingin at ang kanyang balat ay tila nagkaroon ng kakaibang ningning. Tumingin siya sa nilalang sa pintuan pero hindi sa takot, sa paraang parabang kilala niya ito. Aling Marta, mahinang bulong ni Lando, hindi makapaniwala sa nakikita niya. Dahan-dahang tumayo si Aling Marta mula sa sulok at sa bawat hakbang niya, ang anino sa pintuan ay tila lumalapit ng hindi gumagalaw. Ang matinding tanong ay biglang lumutang sa isip nila. Si Aling Marta ba ay biktima o may mas malalim pang lihim na bumabalot sa kanya? Si Kafidel ay mabilis na suminyas kay Lando na huwag gumawa ng padalos-dalos na galaw. Alam niyang may hindi tama at sa kanyang tagal bilang albularyo, alam niya na hindi lahat ng nilalabanan nila ay dapat kaagad sunugin ng langis o tabuyan ng dasal. Minsan, ang pinakamapanganib ay ang hindi nakikita ng mata. Wala kayong naiintindihan. Bulong ni Aling Marta at sa unang pagkakataon, ang boses niya ay hindi lang puno ng takot, kundi may halong paninindigan. Hindi niyo ako iniligtas, dinala niyo lang sila sa inyo. Bago pa nila maunawaan ang kanyang ibig sabihin, naramdaman nilang gumalaw ang buong bahay. Ang sahig ay tila lumambot at ang pader ay parang humihinga. Sa isang iglap, ang paligid ay hindi na lang basta isang lumang bahay sa gitna ng kagubatan, para itong isang bitag, isang buhay na kulungan na hindi nila namalayang kanilang pinasok. Napatingin si Kafidel sa kanyang kamay kung saan hawak niya ang kanyang anting-anting. Nanginginig ito, isang bagay na ngayon lang niya naranasan. May mas malaking puwersa ang naglalaro sa kanila at hindi pa nila alam kung paano sila makakatakas. Sa loob ng lumang bahay na ngayoy parang nabubuhay, nagsimula ng manginig ang lupa. Si Kafidel ay mabilis na bumigkas ng dasal, itinataas ang kanyang anting-anting habang si Lando ay humakbang paharap, hawak pa rin ang bote ng banal na langis. Si Mang Ernesto naman ay halos hindi na makagalaw sa takot, nanlalamig ang kanyang katawan sa presensya ng hindi may paliwanag na puwersa. Si Aling Marta ay nakatayo sa gitna ng silid, nakatitig sa nilalang sa pintuan. May kung anong hindi nila maintindihan sa ekspresyon niya, tila ba hindi siya natatakot, kundi hinihintay ang isang bagay. Sa isang iglap, gumalaw ang anino sa harapan nila at sa bilis ng kidlat, dumaan ito sa hangin at biglang lumitaw sa likuran ni Aling Marta. Ano ka ba talaga? Tanong ni Kafidel, pinaghalong pagtataka at pag-aalala sa kanyang tinig. Dahan-dahang tumingin si Aling Marta sa kanya at sa isang saglit, ang kanyang mga mata ay tila nagbago. Hindi na ito mata ng isang takot na biktima, kundi ng isang taong may hawak ng lihim na hindi nila nalalaman. Hindi ako bihag, mahina niyang sabi. Ako ang inalay. Napatigil si Lando, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Biglang lumakas ang pagyanig ng lupa at mula sa anino sa pintuan, lumitaw ang maraming hugis. Mas marami pang mga matang pula ang nagpakita mula sa dilim. Hindi lang pala isa ang nilalang na kanilang kaharap, kundi isang buong pangkat ng mga nilalang na matagal nang nagtatago sa kagubatan. Si Kafidel ay mabilis na kumilos, ibinuhos ang isang patak ng langis sa lupa at sinindihan ito. Sa isang iglap, isang liwanag ang bumalot sa paligid, nagpakalat ng apoy na pumigil sa mga nilalang na makalapit. Ngunit sa kabila nito, nanatili si Aling Marta sa gitna. Hindi siya sumigaw, hindi siya tumakbo. Kailangan nilang kumuha ng kapalit, patuloy niyang sinabi, habang unti-unting lumalayo sa kanila. At ngayong nandito na kayo, bago pa siya matapos biglang bumagsak ang buong paligid, parang hinigop sila ng isang hindi nakikitang puwersa. Nang imulat ni Lando ang kanyang mga mata, nasa labas na sila ng bahay, nakahandusay sa damuhan. Ang lumang bahay ay wala na. Wari hindi ito kailanman umiral, pero si Aling Marta, nawala na rin. Sa kanilang harapan, isang anting-anting ang natira sa lupa. Ang mismong suot ni Aling Marta noong una nila siyang nakita. At sa loob ng katahimikan, isang malalim na halakhak ang umalingaw-ngaw mula sa kagubatan, palayo ng palayo,
hanggang sa tuluyang maglaho sa hangin.